Paano kalambatas naman na naglalayong otomatikong suspindihin ang value-added tax at excise tax sa langis isinusulong doon sa Senado? May balita si Bombo Angelo Ganan. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East na inaasahang magpapataas sa presyo ng langis sa mga susunod na linggo, hinihimok na Senate Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo ang pansamantalang pagsuspinde sa value-added tax o VAT at excise tax sa produktong petrolyo. Kaugnay nito, naghain si Tulfo ng Senate Bill No. 1935 na naglalayong amyendahan ang Section 106, 107 at 148 ng National Internal Revenue Code. Sa ilalim ng panukala, otomatikong sususpindihin ng VAT sa pagbebenta ng langis kapag umabot o lumagpas sa $80 kada barilis ang presyo ng petrolyo sa world market. Isinusulong din sa panukala ang pagsuspindi ng VAT sa importasyon ng langis kapag ang means of flat Singapore o MAPS ay umabot o lumagpas sa nasabing presyo. Nakapaloob din dito ang otomatikong pagtigil sa pagkolekta ng excise tax sa produktong petrolyo kapag naabot ang parehong threshold sa pandaigdigang presyo ng langis. Ayon kay Tulfo, bagamat malaki ang mawawala sa kita ng gobyerno kapag sinuspindi ang excise tax, dapat pa rin isaalang-alang ang kapakanan ng mga mamamayang Pilipino na pinakaapektado sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Aniya, kapag sumirit ang presyo ng langis ay kasabay ding tataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang mga pangunahing pangangailangan, kaya mahalagang magkaroon ng hakbang ang pamahalaan upang makatulong sa mga mamamayan lalo na sa mga minimum wage earners. Tama naman po yun, naintindihan po natin dahil ako rin po, vice chair po ako ng finance, magiging problema po natin saan natin hahagilapin yung mawawala po na sinasabi ni Senator Win Gatchalian. Pero sa ngayon po, we have to balance, di po ba? Yung kita po ba o yung yung mga kababayan natin makaagapay sa mga bilihin? Kasi pag tumaas po ang presyo po ng petrolyo, pag sumipa po yan ng $80 per barrel, sana hanggang doon lang, baka umabot pa ng $100 per barrel, ay baka po sumirit din po ang mga bilihin. Paano na lamang po yung mga nakikita natin, yung mga basic commodities po. Sinang-ayunan din ni Tulfo ang mungkahing gamitin ng contingency fund ng Pangulo upang ma-activate ang pantawid pasada o fuel subsidy program para sa mga tsuper. Gayunman, ayon sa senador, hindi ito sasapat dahil nakatuon lamang ito sa sektor ng transportasyon. Binigyan din pa niya na dapat din paghandaan ng pamahalaan ang posibleng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain upang hindi mabigatan ang mga consumer. I agree with that. Pwede po yun. Pero ang problema ho doon, paano po yung the rest of us? Yung sinasabi pantawid pasada po ay para po sa mga drivers po na makaagapay, sa mga operator po, at para hindi po tumaas yung mga pamasahe. Pero in the long run ho, syempre yung transportation cost po ng pagkain, alam din naman ho natin na kahit na may pantawid pasada dati, di ho ba merong ganun, tumataas pa rin po yung mga bilihin natin. Samantala, nilinaw ng senador na pansamantala lamang ang mungkahing pagsususpinde sa mga buwis ng langis at bahagi lamang ito ng paghahanda upang magkaroon ng agarang tulong ang mga mamamayan sakaling sumirit ang presyo ng petrolyo. Umaasa rin ng senador na hindi na lalong tatagal ang kasalukuyang tensyon at labanan sa Middle East. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.